Magandang umaga po. At ito pag-usapan natin ngayon, itong impeachment ni Sara Duterte. Alam mo, siya pa naghahamon. At sinabi niya ito nung nag-celebrate siya ng birthday niya sa The Hague, sa park doon kung saan nagtitipon ng mga Duterte supporters na nanggaling pa sa iba't ibang parte ng mundo. Karamihan sa kanila ay nanggaling sa Europe. At ang sinabi niya, nag-celebrate siya doon ng kanyang, hindi ko alam kung pang ilang birthday niya, si May 31. So doon, sinabi niya na handang-handa siya, na excited na rin siya na magsimula ng impeachment. Pero bakit siya pa ngayon naghahamon at nagagalit naman si Leila de Lima sa kanyang mga pangyayari na sinasabi niya na parang wala nang gana ang Senado, mga senador na pagpatuloy pag-impeachment. Kasi nga, una, June 2, Senate na para Lunes, pero postpone na naman, ginawang June 11. So ano ba talaga, kuya? Sabi niya may nakuha siyang impormasyon na wala na talagang gana yung mga senador para sa impeachment. At dinidiin niya na ito ay karapatan ng tao na malaman at lahat ay dapat, this is a story of accountability, kasi kung pinapaigting natin sa totoo lang, kapag pinaigting natin ang mga impeachment, ay wala na sigurong taong maghahasik pa ng lagim, kung ano-ano pa, siyempre matatakot sila kahit papano na i-impeach sila, lalo na pag ikaw ay presidente. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. So, ngayon, ito, i-play ko muna yung ang may tanong kasi dito, birthday celebration ito sa The Hague. So may tinatawag na Duterte Park doon na maraming sakyan dumadaan dyan. At ang kanilang deklarasyon dyan ay handa na si Sara Duterte sa kanyang impeachment. Okay? Pakinggan natin po. Pero bakit ang tapang-tapang niya? Siya pang excited, siya pa naghahamon ngayon. Hala, sige na, impeachment na. Parang yung sinasabi niya. Umpisa na ang laban. Yan po. So ito, i-play natin. VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Okay ha. Sinasabi 88%, yan po ang sinasabi na latest survey ng SWS. Pero nagtataka ka, bakit sa survey din ng Pulse Asia, sa ganong panahon din, ganong araw din, ay 50% ng mga Pilipino ayaw sa impeachment. Tapos ito naman, siyam na kada 10 Pilipino daw ay gusto ng impeachment. Alin ba talagang totoo dyan? So nevertheless, hindi naman pinag-usapan dito yung kredibilidad kung alin ang totoo o hindi. What is important here is assuming na matutuloy nga, na sabihin na natin gusto-gusto ng Pilipino, majority ng gusto ng impeachment. At sa totoo lang, marami din mga pabor kay Duterte, pabor kay Sara na matuloy impeachment para magagamit yon na bihikulo o pamamaraan para maipamukha sa bayan ang mga kasinungalingan, katarantaduhan at mga nakawan na nangyayari sa opisina natin na ginagawa po ni Lisa Araneta Marcos. Matandaan ninyo, nagsalita si Sara Duterte, kapag lumabas na daw, magsimula na daw ang impeachment, ay ipapakita niya yung tawag ni Lisa Araneta Marcos na kung saan binibigyan niya sinabihan niya si Sara na yung envelopes ibibigay doon sa mga opisyal ng Department of Education. Ano ba yung opisyal na yun? Mga opisyal na po yun ay, isa dyan ay USEC, na siya po ang nagpepirma kung may bibilhin ang Department of Education. Ang isa dyan ay yung head ng chairman ng Bids and Awards Committee, na siya ang nagpapagawa ng bidding sakali may bilhin ng DepEd. Pero ang nangyari, siyempre, siyang mag-imbita ng mga contractor. Ibig sabihin, ang pinag-usapan dito, kontrata. Hindi po confidential fund. Ang pinag-usapan dito, kontrata. So ngayon, meron namang isang binigay na binabigyan ng envelope yung isang accountant, chief accountant. Kasi ang accountant ang magsisertify na kung may pera na may bakante, may available ba ang pera na budget dyan. So yan po ang pinagbigyan ng envelope. So envelope yung, kung hindi ako magkamali, mga 50,000 ang laman ng isang envelope. So bakit magbibigay si Sara Duterte kung talagang para sa kanya yun?
tatlong opisyal na yan ng Department of Education na kung tutusin, kaya niyang utusan yan. Kasi siya ang secretary. Well, bakit? Bakit binigay niya? Ito, sinabi niya ilalabas na daw sa impeachment ang video na kung saan nag-usap sila ni Sara, ni Lisa, ay tumawag si Lisa Araneta Marcos sa kanya, pinakita yung video, ipapakita niya yung video na kung saan tumawag. Ulitin ko lang, si Lisa na ipabigay yung envelope na yun sa mga tatlong opisyal ng Department of Education. Maring isa yan sa dahilan, which I do believe, lalabas at lalabas yan. Siyempre, depensahan na ni Sara ang kanyang sarili. Maiipit na siya. So, pag-usapan naman, bakit atat na atat si Sara Duterte na magtuloy na ang impeachment? Ang isang sinasandalan niya dyan ay ang katotohanan na yung isa sa mga kaso, o suriin natin ang kaso na sinasampa sa kanya. Ito po, ipakita ko sa inyo ang kopya ng impeachment na sinampa ng House of Representatives laban sa kanya. Pero bago niyan ay pakinggan muna natin ang sagot ni Sara Duterte sa tanong sa kanya ng reporter kung ano ang kanyang masasabi sa sinasabi sa labas ng nanilabas na survey na siyam na halos sa 10 tao na Pilipino ay gusto magpatuloy ang impeachment. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa So, ibig sabihin, ganito siya katapang. Magbibigay daw niyan ng kanyang daan o opportunity para maiklaro niya ka ng sarili dyan sa mga akusasyon laban sa kanya. Patuloy natin pakinggan ang interview. And last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po naming marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto nung delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton. Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. No? Birthday niya kasi ngayon yung araw ni May 31. Mabait sila ngayon. Mabait kayo ngayon. Ay, Binabati ko pala si Crank Brothers Vlog. Magandang umaga po. kailangan magbait-baitan. Yeah. Kailangan magkunwari. Okay. Ma'am, tanong po na Yung pala, yung nakikita niyo naka-green yan ng nanay ni Sara Duterte. Yan si Elizabeth Zimmerman. Pinay, yung reaction niyo yung ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya. Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan. Ito pala sinabi niya, tanggapin niya na si Rowena Ganson na magiging speaker niya. Pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire.
Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa Yes. labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron po kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Thank you! Para sa Presidente! pag ano pala, pag birthday, Mabuhay ka, ma'am. mabait sila. Mabait talaga kayo ngayon. Salamat ha. Nagtataka ako. Bakit ang sobrang formal ninyo ngayon. Na-briefing naman. Ma'am, question. Ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin ang aming cuties. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Diba? So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness. Kasi doon, konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin na dito dahil mas malaki yung area. Ma'am, pwede ba additional ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakauwi si PRRD. Actually, lahat tayo, no, nag-aantay kung kailan makauwi si President Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at the soonest possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng mayor namin. Yes po. Ma'am, welcome back. We love you. Thank you, thank you. I'm happy to be back with all of you. Dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Thank you. Okay, yan lang mo, hanggang dyan lang muna tayo at nais ko lang ipunto dito na siya na ngayon ang naghamon na matuloy ang impeachment. So, ngayon, sinabi ko nga kanina ang isang dahilan na binanggit niya na may ilalabas siya na video pangdepensa doon sa akusasyon na namimigay siya ng envelope. At ilalabas niya ang video na kung saan si Lisa Araneta Marcos mismo ang nagpabigay ng envelope. Sa bagay nga, para lang yun sa pagbiding-biding. Kung ano man ang proyekto na ibibiding-biding, hindi natin alam. Hindi nabanggit yan sa hearing ng Quadcom o hearing ng Good Government Committee.
So, doon natin malalaman yan kung matuloy na yung impeachment, doon natin malalaman kung anong proyekto ang tinatarget doon. Definitely, hindi po yun. Walang kinalaman sa confidential fund yun. Okay? Kasi hindi naman kailangan yung mga USIC na yun kung confidential fund lamang pag-uusapan. Okay. So ngayon, ang una sa akusasyon laban sa kanya ay sa sunod na natin itakil kasi medyo mahaba ng oras natin. Gusto ko lang itakil din sa tingin ko ang isa sa pinaghuhugutan ni Sara Duterte ng tapang at lakas para magpatuloy maghamon na magpatuloy impeachment kasi baka ito po yun, no? Tingnan ninyo. Aking i-share yung kopya ng reklamo. Yan, nakita na ba ninyo? Yan po yung verification ng impeachment complaint. So para ma-confirm nyo na verification, itaas ko dito ngayon, yan po ang impeachment complaint. Verified complaint for impeachment. So we, the undersigned complainants, yung mga congressman, do hereby file this complaint for the impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. So, apat ang inaaligar na kasalanan daw ni Inday Sara Duterte. So, ito ngayon, ang akusasyon nila. Isamari lang natin, mabilisan. No? Article 1, unang ground nila, respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and or committed other high crimes. Pero tingnan natin dito, because of plotting to murder Ferdinand Marcos. Totoo ba yung plot sa murder? Ano ba yung binasihan nila? Ang binasihan nila po ay yung sa presko naman ni Sara Duterte na kung saan sinabi niya na ipapatay daw siya ni Lisa, ni BBM at saka ni Jero Valdez. At sabi niya, huwag mag-alala at may kinausap na siya na killer na sakasakaling mamatay siya ay patayin niya yung tatlo. Yan po ang sinasabi. Ang tanong, ano ba yan? Nagpa-plot siya sa to kill murder? Hindi po. Ang ginagawa niya, hindi pa siya mag-commit ng murder. Ang ginagawa niya, nag-plot to commit to may sasabihan siyang tao na papatayin ang tao kung siya ay patayin. So, ang pinlat ay hindi murder. Kundi, ang pinlat ay gagawin ang pagpatay sakasakaling pinatay siya. Yun lamang hanggang doon lamang. So, walang krimen na conditional murder. Okay? So, ang tawag dito, conditional murder. So, walang krimen na conditional murder. So, hindi pwede mo matawaging plot to kill murder. Diyan pa lang, matapang na ang loob ni Inday Sara. Sunod na akusasyon, respondent, si Sara betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President, the Department of Education. Ito ang matapang kong opinion dito, babasura ang kasong ito. Bakit po? Unang-una po, ay walang batas na nagsasabi kung paano mo ipaliwanag, paano patutuhanan na patunayan na nagastos mo yung pera sa confidential fund. Paano mo patunayan na yan ay nagastos sa confidential fund, sa confidential matter, sa confidential project? Yan ba ang pagsulat niya ng mga resibo na mga sumasayaw pa dyan si Paulo Ortega? Akala niya magaling siya. Nagsasayaw pa dyan siya. Sinasabi niya na ang marami daw may Merigris Piatos, dami pang mga pangalan, 1,000 mahigit ng pangalan na nakalagay na fake names. Fake naman talaga lahat yan. Ang pangalan dyan, Mr. Paulo Ortega. Ngayon, wala naman batas na nagsasabi kung paano mo i-liquidate yung informasyon, yung pundo sa pagbibigay o pagbibili ng informasyon. Pagbibili ng pag-upa ng mga tinatawag na mga opisina na mga hideouts para mag-gather ng impormasyon. So wala pang batas na sabi kung paano mo i-liquidate o paano mo maipatunayan na napunta nga sa confidential fund. On the other hand, ang meron lang ay joint memorandum lang ng COA, Commission on Audit, at hindi yan batas. Kaya hindi magmamatter yan. Next, kung confidential fund, sikreto yan. Hindi mo pwede ibulgar yan. Kaya hindi mo masasabi na
iko-convict siya ng mga senador just because of that na may Crispiatos. Okay? At pangatlo, yung kumbinsido na ang naglumagay ng gumawa ng resibo nun ay mga military officers na Colonel, si Colonel Raymond Lachica at saka si Colonel Dennis Nolasco. Sila po kasi yung military officers na in charge sa intelligence. Kaya sila po ang nagbigay ng mga resibo niyan. At siyempre pa, hindi nila ilalagay kung sino ang mga tao na katanggap ng pera. Siyempre, example lang po, mapanood ninyo po sa YouTube documentary na kung saan ang title niya ay Zero Dark 30. At kung saan makikita mo dyan na ang dalawang CIA agent nagbayad ng $25 million para lamang kapalit ng isang telephone number kung saan matatagpuan si Bin Laden. So, because of that, gano'n na pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kamahal ang mga impormasyon. The more it is dangerous, the more it is expensive. So, walang eksaktong presyo yung intelligence works. Yan ang ididepensa ni Sara. So, mananalo siya dyan, ibubuto siya ng mga senador na not guilty. Pangatlo, ang problema ni Palo Ortega at mga congressman, tsaka ni Leila de Lima, tsaka ni Chel Diokno, na hindi pa atat na ito si Leila de Lima tsaka si Chel Diokno, hindi pa man sila nasumpa na magiging member ng hindi pa nga sila na-appointed na magiging member ng prosecution panel. Salita na salita. So anyway, naintindihan lang natin si Madam Leila kasi parang gusto niyang gumanti. So, ang nagdadrive, nagiging agresibo si Leila de Lima ay hindi yung katotohanan na naghabol ng katarungan, kundi naghabol siya ng paghihiganti laban kay Duterte. Alang, kita naman natin, nakulong siya di ba? Pero I admire the courage of Attorney de Lima kasi despite everything, pinatunayan niya na inananalo siya sa kaso although binaliktad ng Court of Appeals, but it is not a defeat yung pagbaliktad kasi inutos lamang ni Court of Appeals Justice Eleuterio Bathan na Batanggenyo na Justice ay ayusin ninyo kasi hindi pwede gawiting dahilan para ibasura o i-acquit ang kaso laban kay Dilema sa pamagitan lamang ng isang pagbaliktad ng testigo na si Rafael Ragos. Kailangan may iba pang dahilan. Yun naman ibig sabihin na ang ibig sabihin yan ay ikaklaro lamang yan ng Regional Trial Court. Okay? So don't worry about it. Laila will be free. Okay, next. Pag nalaman na nila ngayon na nandoon ang investigasyon ay hanggang doon lamang na sinabi ng Special Disbursement Officer ni Edward Pajarda at sinabi naman ni Nery Acosta na binigay nila kay Colonel Lachica at saka Colonel Nolasco. Ang problema, yung Good Government Committee, nandoon na si Colonel Lachica at si Colonel Nolasco pero hindi sila tinanong ni Joel Chua. Bakit naman hindi nyo tinanong? Nando din si Sara nung panahon yun. Bakit hindi nyo tinanong? So anyway, sa ganun na, the only way na makonvict si Sara sa confidential fund is kung mapatunayan na sa bulsa niya mismo napunta yung pera ng confidential fund. Pero paano mapatunayan? Kung sasabihin ni Lachica at ni Nolasco, ay hindi po namin pwedeng sabihin. Kasi intelligence secreto nga mamamatay yung mga taong binanggit namin, ang totoong tao na kausap namin, mamamatay yan, patayin niya kung ibabanggit namin ang pangalan nila. Kaya hanggang doon lang tablado na hindi na magkakaroon pa ng successful prosecution ang mga congressmen na para hanapin kung saan napunta ba talaga ang pera. Okay? Napakahina ng kaso na yan. Napakahina, sobrang hina po. Hindi mo mapapatunayan na binulsa ni Sara Duterte just because ang resibo ay Periglispiatos o kung ano man. Ang mapatunayan mo lang yan na alias ang ginamit ang ginamit na resibo sa pagpapatunay na napunta nga sa biniling impormasyon o di kaya binili na mga safe houses, inupahan na safe houses, binili pa ng mga gamit para sa pag-operate sa mga information. So, hindi nila mapapatunayan yan. Hanggang ngayon, pupusta pa sila. Kaya kung magkano pupusta na, hindi mapatunayan. Hanggang ngayon, hanggang dyan lang. Ano pag isang akusasyon sa kanya? Yung hindi daw niya pagdalo sa mga patawag
ay nako, hindi po kayo mananalo dyan, mga dilema. Kasi bakit po? Si Chelyuk do, hindi ka mananalo dyan. Bakit po? Karapatan po ng Office of the President na hindi dumalo sa hearing ng Congress. Okay? Ganun na kasimple. Kasi independent body and separate body. In the principle of checks and balances, hindi mo pwede diktahan yung isang opisina. Kagaya ng Supreme Court, hindi mo pwede diktahan ng Supreme Court na pupunta roon sa House of Representatives para tanungin mo kung saan napunta ang pundo. Hindi po ganoon ang mangyayari. So in other words, walang kasalanan si Sara sa hindi pagpunta sa Kongreso kung gusto nila pasagutin. Next, ano pang ibang akusasyon laban sa kanya? Yun yung pong kuno may pundo siya na kinuha noong 2016 na hindi pa siya Vice President at tinago daw. At yan ay mas malakas pa sa lahat ng akusasyon, ng pinakamalakas pa yan. Bakit? Oras na mapatunayan sa bangko na mayroon pang pera ngayon si Duterte, si Sara Duterte, ay sigurado tayo na parang guilty na rin siya sa paglabag sa SAL-in law. Pag malabag ng SAL-in law, parang nilabag niya rin ang Constitution. So ganun. Pero paano mangyari? Baka parehas naman yan kay Renato Corona na kung saan kinunbik sila, natanggal si Corona ang SAL-in niya dahil sa SAL-in. Pero nung nagtuloy-tuloy ang kaso sa Sandigan Bayan, acquitted si Corona. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na kung may SAL-in, may pera ka SAL-in, ay guilty ka na kagad. Ikalawa, tandaan ninyo na si Miriam Defensor Santiago, si Joker Arroyo, at saka si BBM noon, ay bumuto sila, inabsuelto nila si Corona kahit na malakas ang ebidensya sa SAL-in. Yun naman po kasi ang katotohanan ay hindi tumalab sa kanila, hindi matapang na issue, hindi seryoso na issue sa kanila para tanggalin mo sa opisina ang tao. Ano pa bang iba? Yung ibang akusasyon nila ay yung paghaluin mo na lahat ay talagang nagpaplat na daw ng murder o si Sara laban sa kanila. O ito, i-rundown natin kakunti lang ha. So, respond sa Article 3, yan yung confidential. Ito yan yung bribery sa envelope. Yung Article 4, ito yung sinasabi nila na sa SAL-in na sinasabi ko kanina. Kung mailabas nila sa impeachment court, yung na may bangko nga. Ang problema, kung inabsuelto ni BBM si Corona noong dahil sa SAL-in na klaro naman na may SAL-in na hindi nailista, ay mas lalong i-absolto to ng senador ngayon kasi hindi naman sila obligado. Political decision yan, hindi yan lang na ebidensya ang nagmamatter dyan. So, Article 5, yung committed other high crimes daw, crime of murder na napasama daw siya doon sa panahon na mayor siya, nagpatukhang. Okay? Pero paano mo sabihin, panahon pa ng Vice President siya, hindi naman sa Vice President doon. Kaya hindi kasama sa kaso yan. Kasi kahit itong SAL-in law, kung hindi pa sa Vice President doon, hindi pwede sasabihin na pwede na siyang i-impeach dahil sa ang nangyari kasi ay panahon na hindi pa sa Vice Presidente. So Article 6, itong pang second to the last na sinasabi ay may culpable, even high crimes of sedition. Yung by sedition daw yun, yung sinasabi ni Sara Duterte na nag-hire siya, umupa siya ng isang killer na ipapatay si BBM, si Lisa Araneta Marcos at saka Romualdez, sakaling may papatay sa kanya. Okay? So, number 7, itong panghuli, the totality of response, yung lahat-lahat daw yun, pag inipon mo, ay talagang guilty daw si Sara. Well, sinabi ko na isa-isa na ang medyo posibilidad lang na medyo magandang sa kaso nila dito ay yung SAL-in na lang. Yan lang pinakamalakas na kaso nila, yung SAL-in. Yung iba, tumba na yan. So, ngayon, pag binasa natin ito, isa-isa, ay Diyos, kulang-kulang ebidensya pag binasa mo lang yan. Kaya maglaan ako ng ibang araw at babasahin natin ito sabay-sabay at makikita nyo talagang kulang na kulang ang ebidensya nila. So yan lamang po. Hinahamon na kayo ni Sara Duterte. Sige, laban na. Tira na. Ganun ang ibig sabihin nun. Magbati lang ko, Shirley Ann Lansang. Ibig bang sabihin, sino ang tanga? Ang mga, opo, tanga po nag-impeach kay Sara. Puro mga, ay nako, James de la Cruz, sir, Nino, ano po ang advocacy nyo
SNMK, Samahan ng mga Kalbo. Ay, kung ang puntos mo, Jonas, James, mag-insulto lang sa akin, okay lang yan. Kahit kalbo ako, patanggap ko na yan noon pa. Ikaw naman. Josephine Onsa, ayaw ni Escudero umpisan. O siyempre, alam mo naman si Escudero, tatakbo siya ng senador sa 2028. So kailangan niya suporta. So papasipsip siya kay Sara. Ganun lang po. Yan ang nakita ko lagi. Sa akin lang yan. Opinion ko lang yan. Hindi yan totoo. Hindi pa natin alam kung ganun talaga sa isip ni Escudero. Sabi naman ni Pipito Duran, bigla yan sa same father. Ay di kung iyan naman ang tingin mo, liar siya, wala akong magagawa, opinion niyo po yan. Bugs Adam, parang kulang mga ebidensya para sa salin laban kay, talagang wala, nakikita mo na Pipito Duran, kulang talaga ebidensya sa totoo lang. Kaya dulot lang ito ng 150 million na mga proyekto na binigay sa bawat isa sa pumirma. 32 billion, 280 million ang nagasta ng Pilipino para lamang papirmahan ang impeachment ni Sara. Payag ba kayo dyan? Tapos, Crank Brothers Vlog, kahapon pa yan. Kahapon yung interview, pero sinasabi na birthday na rin. Although siguro, kinanta siguro yan na advance, no? Shirley Alansang, good morning. Milicio Castro Mayor, hello po, watching from Calgary, Alberta, Canada. Salamat po, Crank Brothers Vlog. Nakaabot din. Okay, sino pag iba? Bugs Adam, Jumar, kumusta ka na? Okay. Hanggang dyan lang muna ngayon. Ito lang pag-usapan natin, no? Ang isa pa pala, mali kaya matapang si Sara Duterte kasi ang verification na ginawa ng mga congressman mali-mali. Hindi nila nilagay, tingnan niyo hindi nila nilagay na nabasa nila ang reklamo bago na pinirmahan. Tingnan niyo. Basahin niyo. Ito. Yan ang verified complaint, no? Yan ang kanina. So, tingnan natin ngayon sa dulo. Maliban sa mahina na ang sustansya, mali pang porma. Yan. Sinabi nila dito, yan ang mga pirma nila. Number 1 pa dyan, si Sandro Marcos. Tapos sa dulo, okay. Subscribe and verified before me on the date of February 5 ban. Tapos, who are known to be, sinabi lang na mga congressmen. Next is this instrument, which is in the nature of a complaint for or resolution for impeachment consisting of 32 pages, excluding the annexed signature pages. Verification on this page has been signed. Yan ang sinabi na has been signed by all the complainants. Wala. Nowhere can you read that they declared that they read the complaint thoroughly and that they understood the complaint. Boys and girls po ang nangyari sa mga congressmen natin. Hindi pala alam nila. Alam mo, pag magsampa po kayo ng reklamo, at kung hindi mo alam ang laman ng reklamo mo, ibabasura ng korte yan. Kasi ito, kung ako naman ang abogado ni Sara Duterte, mag-unang-una sa June 11, magsampa po ako ng motion to dismiss. Pagsampa ko ng motion to dismiss, anong dahilan ko? Defective, fatally defective in form, tsaka fatally lacking in substance pa, kulang sa ebidensya. Hindi man lang sila nagbanggit kung anong ebidensya nila. Nagbanggit sila, totoo yun, magsinasabi ng mga resibo, mga birigispatos, totoo yun, wala tayong magagawa doon. Pero ang wala silang ebidensya, mula doon sa naibigay kay Colonel Lachica tsaka Colonel Lasco, saan na napunta? Dapat tinanong nyo sino Lasco tsaka si Lachica. Paano kung tanongin nyo yun, sabihin, we invoke national security kasi confidential matter nga ito. Wala. Tigok na ang kaso ninyo. So yan po, ganun po katapang si Sara Duterte. At magandang umaga po sa lahat. At sana ay magdasal natin ang ating sarili, ang ating bansa, at have a beautiful Sunday. Magsimba po yung mga Katoliko, mga Protestante sa bagayong araw. I-reserva nyo inyong lakas.